So, guys, ah, puntahan na natin yung ating mga discussion for tonight, okay? So, napakamahalaga, no, napakaganda ng ating magiging discussion sa gabing ito kasi ang pag-uusapan po natin ay yung papaano ba magbibigay ng pagdidisiplina sa anak with love and respect. Alright, okay? With love and respect. So, alam nyo ha, marami ha sa mga magulang sa panahon na to, still a lot of us, no, struggling pa rin tayo, no, nahihirapan, no, paano ba talaga ang tamang pagdidisiplina, no? Kasi ang isip natin ngayon kapag dinidisiplina daw yung mga bata, yun, napapatulpo tayo. No, nare-report daw tayo sa DSWD kapag dinidisiplina natin yung ating mga anak. So yan po ay mga maling mga maling paniniwala, no? Kasi nga ang reality, alam niyo ang reality ganito, no? Kapag pinag-uusapan kasi natin yung terminology na discipline o yung disiplina, ang ibig palagi nating sabihin, no? Ang palagi nating naiintindihan kapag disiplina is pagpaparusa, no? Tinatawag natin na disiplina ang punishment. But in reality, guys, that is not actually the right definition, no? Mali pong mali po yung ganyang kaisipan, mali po yung ganyang paniniwala, no? But of course, I can always understand kasi ako naman galing din naman ako sa ganyang paniniwala dati na ipapasa kasi yan sa bawat henerasyon. Kasi noon, ako naman dumadaan din ako dati sa disiplinang tradisyonal, no? Sinasaktan ka, hinihiya ka, iniinsulto ka. Dumaan din ako sa ganyan, no? But it doesn't necessarily mean na dahil yun ang pinagdaanan ko ay hindi ko na pwedeng baguhin. Pwedeng baguhin yan, no? Dahil sa meron nang mga evidence-based na mga pag-aaral na ang ganyang klaseng pagbibigay disiplina ay hindi talaga tinatawag na disiplina but it is a violence, no? Maraming mga nagre-react po niyan kapag tayo po ay yan yung ating kinikwento. Kasi nga andun pa rin tayo sa traditional na pag-iisip. Parang sinasabi natin, bakit noon hindi man yan pinag-uusapan, hindi man yan sinisita. Ngayon lang naman kasi yan lumabas dahil sa mga Western culture. Now, let us understand the context, no? Guys, let us understand the context. Dati kasi, kung ikaw ay batang 90s na katulad ko, dati kasi, hindi natin alam tong mga ganitong bagay kasi nga, limitado yung ating access to information. Limitado din ang availability of information. Tsaka at that time, during 1990s, hindi pa ganun kalawak ang mga pag-aaral sa mga ganitong issues, no? Ngayong panahon na to, marami na kasi tayong available resources at napaka mabilis at madali lang ang accessibility nito, which is of course internet, no? Type mo lang sa Google, magtatanong ka lang, bibigyan ka na ng sagot. And in fact, itong panahon na to, no? Meron na tayong tinatawag na artificial intelligence, no? Magtatanong ka lang, itatype mo lang yung tanong mo, sasagutin ka na ni AI, di ba? So, ibig sabihin, nagkakaroon ng pagbabago din sa ganyang konteksto. Kaya masasabi natin na bakit noon wala yan pero ngayon kasi nga everything is available. All information is isang click lang kumbaga, no, sa ating mga computer, sa ating mga cellphone, no. Gusto lang nating ibahagi or dapat nating sabihin for tonight that when we talk about discipline, it means building up the child, no. Kapag sinasabi nating building up, ito'y dapat ay positibo. Ibig sabihin, ang pagdidisiplina mo dapat mayroong influence. Meron siyang positive influence, I mean. You are also creating positive relationship. You are also building up good principles, mga tamang teachings, no? Ibig sabihin lang, may nagkakaroon ng internalization of values. Ang bata, kapag dinidisiplina mo, nai-internalize niya na kung ano yung kanyang maling ginawa at paano niya ito itatama. And also, when you say building up, dapat yung bata mismo ay nagkakaroon ng training sa kanyang sarili. Ibig sabihin, in the long run or in the long-term perspective, nagkakaroon siya ngayon ng self-discipline.
which is the integral or purpose of why we are giving discipline to our children. Alright? Now, ang marami sa mga, ito pang isang mga nangyayari ngayon, marami sa ating mga magulang pa naman ang sinagsasabi ay hindi dapat pinapakitaan ng pagmamahal at pagrerespeto kapag tayo ay nagbibigay ng pagdidisiplina sa bata. No, parang napaka-illogical ng ganyang argumento. Kasi bakit hindi mo ipapakita yung pagmamahal mo, idinidisiplina mo nga? Now, the context of that argument is because yung context niyan is that yung kanya kasing paniniwala is punishment, not discipline. Pero kapag ang gusto mo ay disiplina, you have to discipline the child with love and respect, no? Mamaya pag-uusapan natin bakit ba kailangan na bigyan mo yung bata ng pagrespeto at pagmamahal habang dinidisiplina mo, no? Baka ang iniisip mo ngayon, habang binubugbog ko yung anak ko, sasabihan ko ng I love you? O habang minumura ko yung anak ko, sasabihan ko ng mahal kita, anak? Kasi nga po, yung ganyang mentality, if you have that kind of mentality right now, your mentality is violent mentality. Hindi yan disiplina, yan ay pagpaparusa. Alright? So guys, wag na nating patagalin, punta tayo sa 5 tips. So, I give you 5 tips on how to discipline your kids with love and respect. Okay? Now, number 1. Okay? Number 1. Sige, puntahan natin yung number 1 tip. Okay? Number 1 tip is dapat ikaw ay mag-set ng realistic expectation sa anak mo. Ano tong expectations? So, pag sinasabi nating mga expectations, ito yung mga gusto mo o ninanais mo na mga norms, behavior, attitude or pag-uugali, no? Papaano sila yung kanilang norm when it comes sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa paaralan. So, yung mga examples na gano'n, no? Ito yung mga standards, ito yung mga rules. Dapat, kapag tayo, if we set expectations and rules, dapat ay akma din sa development stage ng isang bata. Halimbawa, kung ang anak mo ay toddler, pag nasa kinder or daycare yung edad ng anak mo, ay dapat para sa ganyang edad din yung iyong expectation. Huwag mong bigyan ng expectation na pang 6 years old or 10 years old. Halimbawa naman, kung ang anak mo ay teenager, let us say for example, yung anak mo ay 13, 14, or 15 years old, huwag mong bigyan ng expectation na pang 10 years old or pang 9 years old. No, dapat akma. Tapos, kapag tayo ay nagbibigay or nag-i-establish tayo ng mga expectations, we make sure that our expectations ay nagkakaroon ng agreement, no? Nag-a-agree kayo ng anak mo sa iyong mga expectations. Bakit mahalaga ang agreement? No, dapat mag-level off kayo. Bakit mahalaga yung leveling off ng ganyang mga agreements? Kasi we are teaching our kids how to become accountable. No? We are teaching them to become responsible sa kanilang mga ginagawa. At kung sila man ay nagkakamali, o kung sila man, if they commit mistake based on our rules and expectations, sila ay accountable. Ibig sabihin, kaharapin nila kung ano man yung mga natural consequences o kung ano man yung mga consequences na inyong mga pinag-agrihan o pinag-usapan. Okay? So, yun yung number 1. So, guys, let us proceed to number 2. Now, sa mga nakikinig dyan please, huwag kayong magdalawang isip. You can type your questions, your reaction, your comment. Kahit na disagreement yan, okay lang yan. Okay? I want to assure you that this is a safe space, no? Walang mangbabash, walang yun ang iinsulto, no? Everybody will agree to disagree. Okay? Alam ko na tayo ay iba-iba yung ating mga paniniwala, but of course, if you want to express your opinion, the comment section is always open and it's always a safe space for everybody. Okay? Yun, mag-a-agree tayo sa ganon. Alright, number 2. Okay, punta tayo sa pangalawang
Tip. Ang pangalawang tip naman natin, no? So, medyo umiwas muna tayo kapag tayo ay nagbibigay halimbawa ng disiplina sa ating mga anak. Iwasan natin na magbigay tayo ng disiplina na medyo mainit pa yung ating ulo at saka yung anak mo medyo mainit pa din, no? Kasi kapag ganun yung sitwasyon, guys, pag both of you are hindi pa handa, bawat isa sa inyo may galit pa, no? Medyo mainit pa ang sitwasyon, hindi pa kayo handang mag-usap collaboratively, no? Hindi pa kayo handa to collaborate together para isolve yung problema, no? At ang problema diyan, ang resulta kapag tayo ay agad-agad na nagre-react, it might provoke our children na magalit at lumayo. Instead of assuring our kids that we are a safe space for them, mas lalo silang lalayo. Aayaw na sila ngayon. Iiwasan ka ngayon. So, for us, yes, we know we have that authority, no? But let us always remember that our authority, hindi ibig sabihin na pag nagkamali yung anak mo, agad-agad susunggaban mo na kasi meron kang authority. Hindi. Your authority has to be respectful. Okay? Kailangan nating maintindihan yon, no? Yung pagiging respectful over our authority as a parent, no? Alam nyo, siguro, nakikita naman ninyo yan sa, di ba? Sa mga social media. Marami na rin ako nakikita sa mga post sa social media, kahit nga sa TV, no? Mga news patungkol sa dahil nga sa mainit yung ulo ng tatay, nasaktan yung anak, minsan pa nga nasaksak pa, o nakulong tuloy yung tatay, no? Napatay pa yung anak, no? Masyadong napakalungkot, no? Ang dami mga ganyang klaseng dahil sa kainitan, nasobrahan yung pangbubugbog ng isang magulang. Ayun, nagkaroon ng physical injury tuloy yung bata. Yung iba naman naglayas yung bata. So, paano mo ngayon i-establish yung positive na building up sa bata kung nasira yung relationship ninyo? Kaya medyo conscious tayo with regards to that. Well, guys, as parents, one of our important role being a parent is that kailangan nating maintindihan na yung isa sa dapat nating gawin bilang magulang is to learn how to control our emotions. Of course, it is normal for us na magalit. Sa positive parenting, hindi bawal ang magalit. Abnormal yung tao na hindi nagagalit at hindi marunong magalit. Okay? Hindi normal sa tao yon, di ba? Pwede kang magalit, hindi bawal. Kasi nga, yung galit is a feeling, no? It is an emotions yun. At nagpapakita lang yun, tayo nagagalit to relieve stress. Kasi kung hindi ka marunong magpakita ng galit, naiipon yun, magkasakit ka pa, di ba? So, natural lang ang magalit. But, we have to control our anger, no? Iko-control natin 'yan. Pwede 'yun at 'yun ang dapat sa positive parenting, okay? Now, hindi naman kailangang sigawan mo, hagupitin mo yung bata dahil galit ka, no? Yung mga ganung mga kaso minsan sa mga makikita natin sa social media, hindi 'yun isolated cases. These are commonly happening in every home in this country, no? Alam nyo, kapag napo-provoke yung bata, napo-provoke. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, ito biblical to ha. Ang sabi sa Bible, instruction mismo ito sa Book of Ephesians ha. Instruction mismo ito sa ating lahat, sa mga magulang, sa mga tatay. Fathers, do not provoke your children. Ibig sabihin, huwag mong gatungan yung kanyang galit. Huwag mong gagatungan. Kasi pag ginatungan mo yan, mas lalala yung sitwasyon. Hindi na pagdidisiplina yon, no? Kaya nga medyo dumiskarte tayo pagdating sa ganung bagay, di ba? So iba-iba pa naman ang temperament ng mga bata, ng bawat bata, depende sa exposure, depende sa kanyang pag-uugali. Okay? So that is number 2. Now, punta tayo guys sa number 3. Okay? Number 3 is all about, ang tip number 3, mas listen more and talk less. Ibig sabihin, damihan natin, mas makikinig tayo, matuto tayong mas makinig sa ating mga anak. Alam nyo, karamihan pa naman sa atin, mga magulang, mas mahilig tayo at mas gusto natin na tayo yung purong nagsasalita. Ayaw natin na tayong nakikinig, no? Always remember this.
God made us with 2 ears and 1 mouth. Bakit? Mas gusto ni God na tayo ay makinig kaysa puro tayo nagsasalita, no? Pakinggan muna natin, di ba? Pagsalitain muna natin yung ating mga anak. Remember this, ha? Sa mga nanonood ngayon, no? Sa mga nanonood ngayon at mga nakikinig ngayon, remember this. You can never correct if you don't connect. Okay, I repeat, ha? You can never correct if you don't connect. Mahirap magbigay ng correction kung walang connection. Kaya napakamahalaga ang building of intimacy. Yun yung nasa ating seminar noong February. Nagkaroon kami ng seminar, in-explain ko ito in detail. So kung gusto mong matutunan, paano ba mag-build ng intimacy? No? One of the principles, no, of positive parenting, pumunta kayo sa YouTube channel natin. Hanapin yung Positive Parenting Matters, andun yung ating video na ginawa naming seminar noong February. Online seminar yon. Okay? Puntahan nyo lang po doon. At syempre, pag pumunta ka na doon, wag mong kalimutan i-click yung subscribe button and like button and share. Okay? 3 lang naman, no? 3 lang naman. So ang tanong, paano ba gumawa? Paano ka ba mag-connect? Paano ba ang connection? So, unang-una, syempre, kailangan matutunan mo yung principle of open communication. Again, kung gusto mong matutunan, kasi hindi na natin kayang i-explain yan in detail tonight, ha? Kasi iba yung topic natin. So, kung gusto mong matutunan, puntahan mo again yung YouTube channel. Andun yung pinaka-detalye na binigay ko rin na seminar ng February. So, una, learn the open communication principle, no? Kailangan makinig, no? Pakinggan natin, matuto tayong makinig muna sa ating mga anak. Huwag muna tayong mag-react, no? Kaya nga, 'di ba, lagi nating reklamo. Reklamo ng mga magulang ngayon, no? Ano bang mga common reklamo? Yan, ang common reklamo, ang hirap maintindihan ng mga bata sa panahon ngayon. 'Di ba? 'Di ba? Sounds familiar, di ba? Maaaring ikaw ngayon, isa ka dyan sa mga nagsasabi ng ganyang script or dialogue, di ba? Ang hirap intindihin ng mga bata ngayon. Sa atin, parang iba sila kung kausapin, ang hirap kausapin. Bakit? Kasi tayo puro ang nagsasalita. Hindi natin sila pinapakinggan. Allow them to have space wherein we can listen to them. Maaaring hindi ka sang-ayon sa kanyang sinasabi at hindi naman kailangan sasang-ayon ka. Pakinggan mo lang para maintindihan mo. Yun ang point dito, para maintindihan mo yung bata. No? That is sign of respect. That is sign of love. Di ba? Sa love. Di ba? Yung pagmamahal. Di ba kailangan pakinggan mo yung minamahal mo? Ba, yung mahal mo kailangan pakinggan mo, di ba? So, yes, sabihin mo, hindi nga ako sanay, hindi nga ako ganyan . Okay, gets kita. Okay? Andun na ako, hindi ka sanay, hindi yan nakagawian, hindi yan ginawa ng mga magulang mo noon, pero it's not an excuse. You can always change, you can always learn, no? Hanggat buhay ka, pwede ka pang magbago, pwede mo pang i-practice, pwede mo pang baguhin yung style mo. Hindi pa naman huli. Diba? We have always the chance to change for betterment, to change for the good. Diba? So, kung sa ngayon, no, kung ngayon ay puro ikaw yung nagtatalak, puro ikaw yung talak ng talak, medyo kayo, kung ikaw nakikinig, nanonood ka dito, ito yung gusto kong i-challenge sa lahat ng mga magulang. I-try nyo ngayon. I-try niyong buksan yung tenga, pakinggan niyo muna yung anak niyo. Ano yung sasabihin niya? Kasi alam niyo guys, bakit ha? Once you listen to them, once you assure that you are listening to them, they will gain that trust. At kapag nagtiwala sila ngayon, they will open their heart to you. Now, dahil nga may tiwala sila, magiging honest sila sa kung ano yung kanilang nararamdaman. Ngayon, malalaman mo anong iniisip ng anak mo. Ano yung pakiramdam ng anak mo ngayon. So, kung nakita mo at narinig mo siya at sa tingin mo, naniniwala ka, nakakasama ito para sa aking anak. Hindi ito dapat niya gagawin at hindi niya dapat ito ginagawa. Ngayon, makakapagplano ka, makakapaghanda ka, makakagawa ka ng diskarte, papaano mo siya pangangaralan. Hindi mo kailangang saktan.
hindi mo kailangang insultuhin. Kundi pangangaralan mo ng tama. Bigyan mo ng advice. Bigyan mo ng iyong opinion. Alam mo, kapag nakinig ka, at ngayon, magbibigay ka ngayon ng opinion sa kanya, makikinig ang anak mo. Bakit? Kasi nakinig ka eh. Gagayahin ka rin ng anak mo na makikinig din siya sa'yo. Yun ang mangyayari. Now, sasabihin mo naman ngayon, paano kung hindi? Hindi mo pa nga sinubukan. Paano natin masabi if it is effective or not if hindi mo pa nga ginawa? Gawin mo muna. Bakit ako sure? Because I did it with my kids. Alam nyo dati guys siguro few years back, even during mga pre-pandemic days pa, hindi ako ganito, no? Pag ang mga anak ko, pag nagkakamali, talagang sumisigaw ako, no? Minsan namumura ko yung mga anak ko dahil sa galit ko, makukulit. Maliliit pa nga lang yan pero talagang nagpapakita ko. In fact, no, yung mga anak ko that time, ayaw nilang mas gusto pa ng mga anak ko na wala ako sa bahay. Kasi alam ng marami sa inyo, no, ang trabaho ko kasi lagi akong umaalis na sa biyahe because I'm working for development work kasi ako. So nasa mga iba-ibang projects ako napupunta. So mas gusto ng mga anak ko dati na wala ako sa bahay. Kasi nga pag nasa bahay ako, talak ako ng talak. Hindi ako nakikinig. Now, when I decided to change my style, alam niyo yung mga anak ko ngayon, namimiss nila lagi ako. Kasi bakit? We always spend time to talk. When you say talk, sila yung nagsasalita, pinapakinggan ko sila. Namimiss yun ng mga anak ko palagi. Na may sinasabi sila, may ikinukwento sila, may isinishare sila, kanilang mga idea, kanilang mga konsepto, at ako naman nakikinig. No? Tsaka pag nakikinig ako sa kanila, ina-analyze ko. Siniseryoso ko yung kanyang mga sinasabi. No? Para alam ko, ano ba, nakakabuti ba to sa anak ko o hindi? Kapag nakita kong nakakabuti, I will give her the reinforcement. I will give her or him the affirmation. Tapos, susuportahan ko siya. Kapag nakita ko naman, parang hindi talaga siya hindi sang-ayon sa prinsipyo ko. Now, ngayon, ang gagawin ko kapag hindi sang-ayon sa aking mga prinsipyo, sa aking mga paniniwala, na gusto kong paniwalaan ng mga anak ko, ay maghahanap ako ng diskarte kung paano ko ngayon sila iimpluwensyahan. Hindi ko kailangang saktan ang anak ko para lang maimpluwensyahan. Ngayon, mag-iisip ako ng paraan. So, how do I do it? Sometimes, I bring them to date. Nagdi-date kami ng anak ko. Kumakain kami sa labas, nagmi-milk tea kami. Tapos dun sa milk tea, dun sa coffee shop, dun kami nagkukwentuhan, tsaka doon ko ipinapasok yung aking mga opinion. Doon ko ngayon sasabihin doon ako didiskarte kung paano ko sisimulan yung aking pangangaral. Sasabihin ko sa kanila, alam mo yung sinabi mo sa akin yung kagabi, ganyan, tingin ko mali yun. Kasi ganito yun eh. Pag ginawa mo yun, ganito ang mangyayari. Now, pag ito naman gawin mo, ito yung mangyayari. So ngayon, anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong maging resulta? Ano sa tingin mo ang mas nakakabuti sa'yo? So, ganun ako, pinaprocess ko. I allow my child to analyze. Bakit? Because of that, ang anak ko natututo ng analysis. Analytical skills. Natututo siya ng logical thinking skills. Natututo din siya ng problem-solving skills. So, mas nagmamature yung kanyang brain. Yung kanyang brain development, natutulungan ko. So, ganun Ganun yung ito sinishare ko lang to na experience para at least matutunan nyo rin, baka gusto nyong i-apply. Yan. Sige, punta tayo guys, number 4, no? Sa number 4 point is that mahalaga, ang isang tip is i-validate mo yung nararamdaman ng anak mo. Ito lang, iwasan natin yung mga, alam mo, pag halimbawa may pinagdadaanan yung anak mo, nalulungkot, nagagalit, no? Example, ganyan, Iwasan nating sabihin to, okay lang 'yan. O kaya naman, alam mo, walang dahilan na ikaw ay malungkot. Walang dahilan na ikaw ay magalit. Alam niyo bakit? You are romanticizing that kind of feeling. Alam niyo mangyayari sa bata? Dahil okay lang pala. Maging normal sa akin ang palaging galit. Normal sa akin na maging palaging malungkot.
no? Kundi ako ito yung aking gustong i-suggest. Ako, ang ginagawa ko sa mga anak ko ganito. Okay lang, no? Okay lang na maramdaman mo, okay lang na ganito, naiintindihan kita sa nararamdaman mo. Oh, yan ang lagi sinasabi ko. Alam mo anak, naiintindihan kita. Bakit mo niraramdaman yan? Naiintindihan kita na ikaw ay galit. So, ina-affirm ko or binibigyan ko ng validation, hindi affirmation, validation na siya ay nakakaramdam ng galit, siya ay nakakaramdam ng lungkot, siya ay nakakaramdam ng saya, siya ay nakakaramdam ng takot. Bakit mahalaga yon? For your kids to understand what are these feelings. Alam nyo ang impact niyan pagdating ng panahon. Hindi yan natin ginagawa for that moment. Kundi pinaprocess natin yung kanilang utak. Hinahanda natin sila sa mga maaaring crisis that they will face sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda. Halimbawa, pagdating ng teenager, mas magiging prepared sila, malakas, magkakaroon sila ng coping. Kasi alam nila kailan sila magagalit. Alam nila ano yung triggers ng kanilang galit. Alam nila kung kailan sila malulungkot. At kapag sila'y nalulungkot, alam nila paano mag-bounce back. Kung sila ay nagagalit, alam nila how to distress themselves. Paano nila i-resolve yung kanilang problema para maalis yung galit. Ganon siya. Hindi siya pang short term. It's for long term purposes. Okay? Yan ang dahilan. Kaya, wag nating gawin yung i-romanticize yung kanyang kalungkutan, wag nating i-romanticize yung kanyang galit, kasi nga at the end of the day, ganito ang mangyayari pa niya na the worst, ito pa yung worst at pinakapangit na impact, no? If we do that to our kids, magkakaroon ng feeling of entitlement yung bata. Ayan, so alam ko sa inyo siguro, ewan ko sa inyo, pero ako ayokong mayroong ganong feeling yung anak ko na feeling entitled, no? Because of that. Okay? So, yun. Punta tayo, guys, sa panglima. Okay? Number 5 tip na ibibigay ko is that it is important to establish and set rules, no? Ito nga, no? Ito ay taliwas sa mga sinasabi ng iba, no, sa ating mga content na sinasabi nila, ay kapag positive parenting, ini-spoiled mo yung bata. Kapag positive parenting, ginagawang mahina ang bata. Mas nagiging suwail yung bata. Mas nagiging pasaway yung bata. Now, it is never true and it is not true. No? Kapag physical and humiliating punishment ang ginagamit mo, mas lalong titigas ang ulo ng bata. Mas lalo siyang maging rebelde. Pero pag positive parenting, hindi. Bakit? You will establish a set of rules. Mahalaga ang rules. Ang sabi kasi ng iba, wala na, pababayaan mo na. Hindi mo pinapabayaan yung bata. Bakit? Kasi meron kang isiset, meron kang gagawin na mga patakaran o mga rules. Alright? Now, dapat mahalaga na merong mga limits and boundaries. At ito, kapag ginagawa niyo to, dapat meron kayong pagsang-ayon dalawa. Upo ka anak, ito yung ating set of rules when it comes to use of gadget, curfew, ano pa ba? Paggastos ng pera. Yan. Iba-ibang rules. Ako, marami kaming rules sa bahay. Marami kaming rules ng anak ko. No, but guys, again, I would like to remind you, if you make rules, make it sure that it is age appropriate and developmental appropriate. Huwag kang mag-set ng rules ng toddler pa anak mo, gawan mo ng rules na pang 6 years old or 10 years old. No? Hindi pa rin. Pareho din sa kaninang binanggit ko. No? Pag teenager na yung anak mo, mas ganun din kahigpit. No? Parang pareho nung nasa graders pa yung anak mo, na sobrang higpit mo. Pag teenager na, medyo luwagan mo naman yung mga rules mo. Kasi pag hihigpitan mo yan, baka mas maging rebelde pa yan. No? Kaya, pag kayo may isiset na mga rules, mag-agree. And also agree with the consequences. Bakit mahalaga ang agreement? Again, to make your child magkaroon ng self-discipline, magkaroon siya ng maging responsable, at pangatlo, maging accountable. Mahalaga yon, no? Kaya mali nga yung akala ng iba, no? I-debunk natin yung mga ganong pag-aakala na
Walang batas-batas pag positive parenting. Mali 'yun, no? 'Yun yung mga kamalian, no? Eto ha, magre-real talk tayo. Ang mga magulang, no, na mga nagsasabi, alam mo, itong mga magulang, mga nagsasabi na yung positive parenting ay palpak yan. Hindi yan effective kasi wala namang yan, mga rules or mas nagiging spoiled yung bata. Alam nyo bakit? Ito, na-discover ko lang to na-discover ko to. Ang mga magulang na nagsasabing ganyan, sila yung mga magulang na wala naman talagang itinatakdang malinaw na mga patakaran sa kanilang mga anak. Sila yung mga magulang na ayaw magtakda ng mga rules dahil sila ay takot. Takot sila sa kanilang mga anak na magtampo, takot sila sa kanilang mga anak na magalit, takot sila na masira yung relationship nila sa kanilang mga anak. Maling-mali yung kanilang akala. Okay? Kaya, kung ikaw ay ganyan ngayon, I would like to encourage you na alisin mo yung ganyang paniniwala. Subukan mo to. I am sure this is very, very effective. Okay? Mahalaga, bago ko makalimutan, mahalaga when you set rules, kailangan ay na-explain mo, no, na ipapaliwanag mo sa anak mo kung bakit ganyan yung rules. Huwag kang mapagod sa pag-i-explain. Bakit? Para maintindihan ng anak mo, bakit kailangan 2 oras lang yung use of gadget every day? O kaya bakit Sabado at Linggo lang ang pwedeng gumamit ng gadget? Bakit? Ano bang impact? Kailangan mong explain. Huwag kang mahiyang mag-explain sa anak mo. Dahil karapatan mo 'yon bilang magulang at mandato mo 'yon, trabaho mo 'yon bilang magulang na mag-explain. At syempre guys ito lang. Dahil tayo ay nagdidisiplina sa ating mga anak, we also provide them the right information. Dapat tayo din, bilang magulang, kailangang matuto tayong na i-educate yung ating mga sarili. Mag-research tayo sa Google, maghanap tayo ng mga tamang impormasyon, at yun yung ating backup, informed yung ating sasabihin sa ating mga anak. Hindi lang galing sa kapitbahay o galing sa isang chismosa dyan sa ating mga dyan sa kanto, hindi, kundi back up with right information. Halimbawa, pag sasabihin mong, anak, hanggang 2 oras lang yung paggamit mo ng cellphone dahil ito'y nakakasira sa utak. Alam mo, kagaya din yan ng addiction sa mga addictive substances. No? Alam nyo na yan, ha? O, kapag ganyan, ganito ang mangyayari sa'yo at ayaw ko mangyari yon. So, you will also allow your child to make decision. Of course, hindi yan isang one-shot deal. Hindi yan one-shot deal. Maraming pagkakataon yan, uulit-ulitin mo yan ang pag-i-explain. Huwag kang mapagod kasi para sa anak mo yan at hindi ka magsisisi. Because at some point in their lives, they will go back to you and thank you for that kind of information that you gave to them. No? Kasi nga, yung utak kailangan mag-process eh. Pag nagbibigay ka ng tamang impormasyon, pinoprocess yun ng utak ng bata. And remember this, never ever assume na yung bata, alam niya lahat, hindi. Yung utak ng bata is developing. That is why it is important na lagyan mo ng tamang impormasyon, no? Yung utak ng bata. Alright? So, that's it guys, no, yung 5 tips, no, na ating pinag-usapan tonight about how to discipline your child with love and respect. So I hope that you learn, no. Good evening kay Ma'am Venus, no. So mag-shout out tayo ng ating mga tagapakinig, tagapanood, no, sa mga sumusubaybay. Kay Ma'am Solitaire. Yan, kay Ma'am Mimi Flores Montajos, yan. Palagi yan si Ma'am, no? Good evening sa iyo po, Ma'am Daisy. Yan, good evening din, Ma'am Evelyn, Ma'am Leah Perez. Sabi ni Ma'am, sorry po, more talak ang mga nanay. Yan, kasi nga, ang mga nanay naman talaga, naintindihan ko, kung tinatalakan nga yung anak, lalo pa yung mga mister, di ba? Ako, tinatalakan din ako ng asawa ko minsan, di ba? May ganyan talagang character ang mga babae, no?
But of course, it is still our responsibility that we also have to control ourselves. Okay? Kay Ma'am Josefina Bagaporo, good evening po. At kay Ma'am Vaberly Sundungan. Ayan, good evening sir. Thank you po. Ang dami kong natutunan. So maraming salamat din po. Kay Ma'am Elsa Magtalas. Yan, good evening po ma'am sa inyo. So guys, baka may mga tanong po kayo. No? Just jot it down in our comment section. So, yun nga no. Sobrang mahalaga ito nating pinag-uusapan itong gabing ito kasi nga as much as I can no gusto kong talagang mag-influence sa mga magulang patungkol nga sa mga maling paniniwala when it comes to parenting. Bakit ako ganun ka emphatic no? Hindi naman ako panatiko but very emphatic because guys ganito ha. Gusto kong ikwento sa inyo, sa mga hindi lang nakakaalam. Ako po kasi ay nasa development work. So, pag sinasabi mong development work, nasa ano po ako, nasa non-government organization. So, international organization po ako nang gagaling. No? Matagal na pong panahon akong ganyan yung aking trabaho. So, sa mga bata, so ang expertise ko po talaga ay sa mga bata at family. So, more on child's rights programming and family welfare, yung aking expertise. Maraming beses na akong nakakita, iba't ibang senaryo, iba't ibang sitwasyon, at ang talagang number one struggle of many parents of today is really how to give discipline sa mga bata. At alam nyo ha, ako nasa 23 years to be exact sa aking profession. With that 23 years, nakikita ko na yung mga batang ito na lumalaki pag hindi tama yung pagdidisiplina, hindi maayos, walang tamang prinsipyo na mga sinusunod yung mga magulang, it reflects to how we form also our country. Kaya nga minsan, nako-correct ako dyan, ako minsan kinokorek ko din sarili ko, na imbis na ako ay magreklamo of what is happening sa ating bansa, no? Our country is suffering from different kinds of problems. But if you know what, if we're going to dig deep, bakit tayo ganito? Dahil walang disiplina. Oo, totoong kwento ito, real talk ito para sa lahat. Bakit tayo hirap? Bakit napakagulo ng ating bansa? Bakit napakagulo ng ating politika? Bakit maraming mga magnanakaw? Bakit maraming mga kurap? Bakit tayo pumipili ng mga leader, ng mga ganitong klaseng leader? Bakit tayo nabubudol ng mga politiko at iba pa? Hindi naman ako nagpaka-political rito, but these are realities. These are realities that are happening in our country today. Why? Because mali nga kasi ang mga prinsipyo ng ating disiplina. I've been in different countries. Now, nakita ko rin yung kanilang way of discipline, yung kanilang principles. Bakit? Kasi yung tinatanim sa kanilang isip, no, ay built on right perspectives. They are built on right principles. Kasi tayo hindi eh. Puro violente kasi, mas violence yung ating gusto. In fact, ito naalala ko lang. Alam niyo ba, na kapag ang mga content na ginagawa mo sa social media ay puro mga negative. Halimbawa, yung pagpo-post ng mga bashing, pagpo-post mo ng mga paninira, no, sa kapwa, yung mga negative comments, halimbawa, no, kung whatever is that, para lang magka-views. Alam mo, yan pa yung mga pinapanood ng karamihang mga Pilipino. Bakit? Kasi nga, because of the physical and humiliating punishment style of parenting, ang utak ng karamihan sa mga Pilipino ay puro negative. That is a long-term effect. Negative tayong mag-isip. Kaya natutuwa tayo kapag mayroong mga kinikriticize sa social media, mayroong pinupuna sa social media, mayroong iniinsulto, mayroong inaaway. Wala tayong pakialam doon. Basta masaya tayo, pinagkakatuwaan natin. Kasi nga, dala ito ng maling pagdidisiplina sa atin nung tayo ay bata pa. I don't know if you will agree. Baka may experts, baka mag-agree pa sa akin. I'm sure they will truly agree with me. Dahil nga, dadala ito eh.
These are already the negative effects of our wrong discipline before. Ito, may nai-interview ako. Nai-interview talaga ako mga tao na alam kong ang disiplina nitong mga taong ito, pinoprofile ko. Ibang-iba sila mag-isip, hinahanap nila positive. Puro positibo. No? May iba sinasabi, kasi mayayaman. Hindi. Wala sa yaman, wala sa hirap. It's not on how much money you earn about positive parenting. No, it's not about that. It's all about principles. Everything is all about principles. Alright? So may tanong dito si Ma'am Vaberly. Sir, ano po ang dapat gawin sa mga 9 years old boys na emotional masyado po? Paano po kaya yun, sir? Ano ibig sabihin ng emotional, ma'am? So, yung madaling, iiyak agad kapag yan ang intindi ko iiyak agad. May kasi yan, may mga dahilan, no? Maaaring sila ay natakot, no? Normal lang po yun, halimbawa, sila ay agad na umiiyak, kunting umiiyak. Now, let us not barred or let us not hold our kids to cry. Kapag lalaki, lalo na kapag lalaki, kasi alam nyo, ang paniniwala pa ng mga karamihan sa mga Pilipino, Kapag lalaki, hindi pwedeng umiyak dahil kapag umiyak ka, ikaw ay magiging bakla. Ay mali yun. No? Maling-mali yun na pagtuturo. Huwag nating ituro yun sa ating mga anak. Ang pag-iyak ay normal na bagay. Ako, I encourage my son to cry. Bakit? Kung siya ay natatakot, siya ay nagagalit, no? Siya ay nalulungkot. Ang pag-iyak is a coping mechanism. Ulitin ko, ang pag-iyak ay normal. Ang pag-iyak ay coping mechanism. Mahalaga ang pag-iyak ng isang tao. Bakit? Kasi nga, kapag umiiyak ka, nare-relieve mo yung iyong nararamdaman. Ibig sabihin, yung mental health mo ay hindi magiging problema. Kasi umiiyak ka, nailalabas mo yun. No? Kaya mali po yung mga tinuturo ng iba na kapag lalaki hindi pwedeng umiyak. Of course, maraming mga dahilan, no? Yun nga, sabi ko, maaring natatakot, nalulungkot, o kaya nagagalit, no? Not unless na umiiyak siya dahil sinasaktan mo physically. Of course, natural yun, iiyak yun, no? Kaya tayo mga magulang, kapag nakita natin na may ganung yung mga anak natin, we must assure them that they are in a safe space sa atin, that they can open anything to us. Kung sila'y nalulungkot, assure them, pwede kang magsabi sa akin. Sa mga anak ko, lalo anak kong lalaki. Kasi yung anak kong lalaki, minsan medyo reserved. Hindi siya talaga very open. Unlike to my daughter, she's very open. Now, yung anak kong lalaki, I always give him the assurance. You can talk to me anything. You can ask me anything. No? Anything, walang bawal. Walang restrictions. Kaya pag mayroon siyang nararamdaman, kapag siya'y nalulungkot, sinasabi niya sa akin. Kaya ako, handa ako, alam ko kung paano, naghahanap agad ako ng diskarte. Sa mga ganitong sitwasyon, wala itong mga hard and fast rules. Nasa sayo talaga yan bilang magulang. Maghanap ng diskarte paano mo tutulungan yung anak mo. Depende sa kung ano yung pinagdadaanan niya. Kung pinagdadaanan niya kalungkutan, bakit siya malungkot? So you have to do some processing. Kaya nga, matuto tayong magtanong ng open-ended questions. Pag sinasabi nating open-ended questions, these are questions that will allow your child to give you the details and interact with you. Huwag mo kang magtanong ng mga tanong na answerable by only a yes or no. No? Bakit? Kasi mahirap yan. Walang interaction mangyayari sa inyong dalawa. No? Marirestrict kayo sa interaction. No? So, yun po yung aking masasabi po niyan. I hope that it helps. Okay? So, ma'am, ito namang sabi ni Ma'am Josefina. Tama naman po yun. Ma-educate ang mga magulang sa pagdidisiplina kung ano ang dapat. Kasi sa pamilya, sa magulang, magsisimula ang positive ideas. Yes, exactly, ma'am. Positive na yung sa buhay. Tama po yun. Exactly, that's a perfect explanation mo from Ma'am Josefina, no? Nasa sa magulang talaga magsisimula. Kaya nga, pag sinasabi natin, depende sa bata yan, no? Depende sa bata, iba-iba ang ng bata.
Pag sinasabi nating depende sa bata, ang ibig sabihin nun, depende sa magulang. Kung ang magulang ay violente, expect medyo delayed yung bata. Pag ang magulang positibo, they expect a positive child din, no? Nasa magulang. Kung ang magulang ay palamura, ganun din yung bata. Kung ang magulang ay sugarol, ganun din yung bata. Kung ang magulang ay kung ano yung kanyang pinapakitang pag-uugali, ganun din yung bata. Ganun lang yun, no? Kaya wag tayong magsabi na depende sa bata kasi hindi naman yung pagluwal ng bata, pag anak niya, paglabas sa sinapupunan ng nanay, hindi automatic yung kanang pag-uugali, hindi. It's like a clean sheet of bond paper. Di ba? Nakita niyo yung bond paper, puting-puti. Ganun yung utak ng bata, ganun yung bata. Para siyang bond paper. Paglabas niya sa mundo, nung sinilang yung bata, walang kaalam-alam yan. Hindi automatic ang ugali, behavior yan. Hindi yan automatic. Hindi yan out of your DNA. It is out of the experience. It is out of the exposure. It is out of the influence of the parents. Tapos, tama itong sinasabi ni ma'am na magsisimula sa mga magulang. Kasi, sa kanyang pagkapanganak hanggang sa 5 years old siya, nasa poder ng magulang. Mahaba yung kanyang oras na andun siya sa kanyang mga magulang. Kapag lumabas na siya dahil 8 hours a day, nasa paaralan na yung bata, ang impluensya ngayon nadadagdagan. Pero kapag strong yung influence ng magulang, still, the parents are still the influencers of the child. Secondary na yung kaibigan, teacher, at iba pang tropa. Ayan. So, tamang-tama po yung explanation ni Ma'am Josefina. So, yun. Talagang napakamahalaga itong mga diskursong ito, no? That we need, that each and every one of us should be learning about. No? Kasi nga, as I have said, the fate of our country depends on how we build our generation of today. Let us stop comparing our generation noon sa ngayon. Kasi it is a never-ending comparison. Ang bawat henerasyon ay magkaiba-iba. May sa ating henerasyon, no, sa batang 90s na katulad ko, ang henerasyon namin ay mayroong mga strengths at mayroong mga weaknesses. Kagaya din ng mga Gen Z, ng mga millennials, ng mga alpha generation tayo ngayon. Yung alpha generation, meron din yan na nade-develop na tawag nito their own strengths and weaknesses. So yun, may tanong pa rito si ma'am. Si Ma'am Jennifer naman, may tanong, Sir, how about 10-year-old son with ADHD? Yung tipong di niya iniintindi lahat ng sinasabi sa kanya. Ano po kaya ang best way to discipline him? Now, ma'am, kasi yung bata ay mayroong disability, no? Hindi may iba po talagang ano po niyan, pamamaraan yung ADHD, may mga autism halimbawa. Bawat kasi disability merong lalo na pag mental disability, mental related disability, meron ho talagang iba't ibang konteksto sa pagdidisiplina. Halimbawa, ADHD kasi napaka-hyper po nito, you would really expect na hindi po niya iniintindi yung mga sinasabi. Kasi po pag ADHD talagang distracted yan lagi. Wala talaga yan sila sa focus at saka dun sila naha-hyper dun sa kung saan yung triggers nila. Ako wala naman akong ganong experience really on handling cases of children with disability. No, may mga kaibigan ako at saka mga kasama sa opisina na may ganito. Pero ito ang mga natutunan ko naman sa kanila. You have to know what are their triggers. Pag triggers para sila ma-hyper, medyo iwasan mo 'yon. Baka pagkain, bagay, sitwasyon, medyo iiwas mo. So ibig sabihin kapag dinidisiplina mo yung anak mo na mayroong ganitong ADHD halimbawa, you have to find a situation or a place na kung saan yung focus niya, makakapag-focus siya sa'yo. Wala siyang ibang distraction, walang temptation for him to be distracted, kundi sa'yo lang. But of course, iba ang diskarte nito, hindi ito kagaya ng mga ibang bata na walang ADHD. Ito, medyo kailangan mong
dumiskarte, wala naman talaga siyang rule of the thumb or mga hard and fast rule on how to. Wala siya. It depends on the context kasi iba-iba ang konteksto ng mga ADHD. Kahit ADHD yan, iba-iba din. No? Kailangan mong hanapan, yun nga, triggers, saka yung mga gusto niya. Alamin mo yung kanyang mga gusto. At eto ma'am, alamin mo yung mga senaryo o mga sitwasyon, medyo i-memorize mo na yung mga sitwasyon kung saan nauhuli mo na kung saan andun siya nakakuha ka ng atensyon sa kanya. Ayan. So, yun po yung aking sigurong pwedeng maibigay na tips po pag sa ganyang cases. Alright? Yan. So, guys, maraming salamat po sa inyong pag-subaybay at kung nagustuhan mo yung ating pag-uusap, yung ating podcast for tonight, please share this video at kung hindi ka pa nakapag-follow, please follow our Facebook page and also our YouTube channel in the YouTube social media. At hanggang dito lang po tayo for this night and wala po tayong podcast pag Sunday, balik po tayo on Monday. At maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay at mga followers. Keep on following, keep on posting your comments, questions in all our contents. And maraming salamat po sa lahat ng andito po ngayon and God bless everyone.